oh boy, the case is still giving us a lot of things to investigate. At ang kasabihang no matter how flat the pancake is, there are always two sides of the story ay angkop na angkop sa kasong ito. Kahapon, panig tayo sa isang side, tapos panig sa kabilang side, at ngayon, parang buhok natin sa ibaba na sobrang gulo na ng kaso. However, this time, the video speaks for itself mula sa CCTV kung saan makikitang nagtukaan si Tintin at ang isang lalaki at sa educated guess kung saan nakuha ni Tintin ang kanyang mga pasa ay ang pag-uusapan natin dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. I-analyze natin ang ilang maikling video na isinapubliko ng mga kinaukulan. Ang kuwang ito buddy ay pasado alas 4 ng umaga. Makikitang sa hindi malamang dahilan ay parang lango sa kung anong bagay si Tintin. Now, I just want to make clear na hindi pa natin alam kung alak o kung may anong gamot ba ang nagdulot nito at tila ba lumilipad ang porma ni Tintin at sa mata ng kung sino mang tao ang titingin dito ay makikitang walang tao ang nasa tamang wisyo ang magpapabuhat sa ganoong posisyon. I mean, agree to disagree. If you think na normal lang na magpabuhat ng ganoon ay you do you. No judgment here. But wait, there's more. Sa iba't ibang estasyon sa national TV ay ang clip na ipapakita ko ay edited version. Inedit na nila ito bago ipakita sa madla. Pero dito sa kaalaman ay unfiltered. You know the drill, as long as may buong video clip na makikita online ay ipapakita ko ito ng buo. And brace yourself, this video might change everything. Panoorin natin ang clip na ito. Ang video body ay kuha bago mag alas 3, January 1, 2021. Makikita ang isang babae at isang lalaki. Ang lalaki sa video ay si Valentine Rosales at si Tintin. Makikitang nagmamadali sila papunta sa isang kwarto at boom! Without any warning, without any sign, without any message ay itong si Tintin ay biglang tinuka. Labi sa labi, laman sa laman, si Valentine Rosales. Now, ang clip sa media ay dito na nagtapos. However, dahil full version ang ipapakita ko ay makikita natin ang buong pangyayari. Ipagpatuloy na natin ang clip na ito. At boom! There it goes. Si lalaki ang kumalas sa mainit na dampian ng labi ng dalawa at base sa kanya ay sinabi niyang, "Tintin, ano ka ba? Na tila ba sinasabing hindi sila talo?" Ulitin natin ang clip na ito. Ngayon, minabuti kong magpunta sa official Facebook page ni Valentine dahil up pa rin naman ito. Doon, makakabasa tayo ng ilan pang mahalagang impormasyon tulad na lamang nito. Buddy, pakipost na lamang ang video kung gusto niyo itong basahin ng buo dahil ang pinakatutumbukin at sasagutin ko ay ang mga katanungan mismo ni Valentine at tatagalugin ko na lang para pare-pareho nating maintindihan. Sino ang tumuka? Obviously, si Tintin. Sino ang taong paulit-ulit na pinindot ang doorbell para mabilis na buksan ang pinto? Si Valentine. Sinabi rin daw ni Valentine na, "Bes, ano ka ba?" Pagkatapos siyang tukain. And you know, I saved the best for last. Hear this out. Hear this out. Ako at ang mga kaibigan ko ay alam kung gaano ka-wild si Tintin pag siya ay nakainom. Bingo! Hindi na ako magsasalita dito kasi baka may ibang matriggered pero I'll let you decide. Gusto kong malaman ang inyong pulso sa video ito sa comment section na tila ba ang babae pa ang agresibo. Now, hear this out. Kung sa tingin ninyo ay hindi ganitong tao si Tintin at hindi niya kayang gawin ang bagay na ito, ay mapupunta tayo sa teorya na ibinahagi ko kahapon na may kung anong bagay ang tinake niya. It could be again, alak tulad ng sinasabi ni Valentine or what na nag-induce ng ganitong aksyon mula sa kanya. It's hard to tell talaga buddy, pero base sa statement ng dalawang tao sa tatlong hawak noon ng mga pulis na sa kabutihang palad naman ay nakalaya na ay may kung anong white powder ang nakita nilang dala ng isa nilang kasama at sinubukan silang kumbinsihin na gumamit nito. May alak ba noong nangyari ang lahat? Definitely, yes. Mayroon bang gamot na involved?
Most probably siguro 60-40 dahil mula ang statement na yan sa dalawang kasama ni Tintin. Isa lang ang makakasagot dyan, ang itest ang mga sangkot kung mayroong bang trace ng gamot sa kanila. Siya nga pala, bago tayo magpatuloy buddy ay baka naman pwedeng makahingi ng subscribe sa inyo kasabay na rin ng pagkalembang ng kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga mauunang makakapanood. Going back, alam nyo ba hindi naman sa pagmamagaling pero alam nyo ba na sa loob lang ng ilang minuto ay malalaman mo na kung may trace ba ng gamot ang isang tao o bagay, and as simple as 1, 2, 3, ang gagawin ay may parang tela silang ipapahid sa isang lugar na pinagsususpetsahan nilang may trace ng gamot, pagkatapos ay ilalagay nila ito sa machine at boom, malalaman na natin kung mayroon ba o wala. Now hindi ko alam kung gaano ka behind ang Pilipinas pagdating sa mga ganitong teknolohiya, but hey, it is what it is. Yung magandang logo nga ng BSP ay pinalitan ng early 2000 editing skills, so yikes. Anyway, mabalik tayo. Ngayon, ang katanungan kung bading nga ba si Valentine Rosales ay for me, in my naked eye and in my humble opinion, ay 100%, hindi siguro mga 95%. Yes, to prove this point ay nagpunta ako sa kanyang official Facebook page at doon makakakuha tayo ng ilang impormasyon na makakapagsabi na bading nga talaga itong si Valentine. First, ang post niya kung saan sinabi niyang boyfriend niya si Gregorio Angelo Rafael de Guzman. And not just that, sa kanyang Facebook page ay makikita ang ilang mga video niya mismo kung saan sa boses pa lang niya ay ramdam mo na mababahing ka sa sobrang pagkapaminta ni Valentine. You know, there's nothing wrong with that. Loud and proud na sinasabi ni Valentine na isa siyang Becky. Panoorin natin ang clip na ito. Ako ang tutubo sa inyo. Hi J Season, hello. Sali ka sa Miss PLU. Labanan mo ako. Grabe, bad tweet. Kaya mo yan. Mag-back out ako, ikaw yung, ikaw na yung representative. Confirmed. Becky nga talaga si Valentine, pero hindi ibig sabihin ito ay lusot na siya. Nasagot lang siguro natin ang tanong kung siya ba ay bading o hindi. Ngayon buddy, pag-usapan naman natin ang mga bagay na nakita sa tuhod ni Tintin. Marami ang nabasa kong komento mula sa inyo kung ano ang eksplanasyon dito, kung bakit mayroon siya dito. Well, marami ang nagkalat na teorya dito. Una ay nagkaroon daw ng matinding bakbakan si Tintin at ng kung sinong lalaki na nakatuwad dahil nga sabi ni Valentine ay wild si Tintin pag nakainom. May iba naman ang sinasabing nakaluhod si Tintin habang inaano niya yung lalaki. Alam nyo na, ang sang statement naman ay mula sa isa sa mga kasama ni Tintin at dahil daw ito sa paglagay nila kay Tintin sa wheelchair. Hindi daw siya kasya. So it's all over the place buddy. However, may isang litrato tayo na malaki ang tsansa na dito niya nakuha ang lahat. Ang litrato niya na naka-peace sign sa inidoro. Dalawa ito buddy, hindi ko lang makita yung isa. Pero anyway, basically, alam niyang kinukuhanan siya ng litrato at makikitang tila ba langong-lango siya. Lumilipad ang isip o napunta na siya sa ibang dimensyon at nagsususuka. Again, hindi tayo sigurado kung alak o gamot ang dahilan nito pero makikita na nakalumpasay siya rito at malaki ang tsansa na paulit-ulit siyang dumuwal, paulit-ulit na tumayo pero kalaunay bumagsak pa ng ilang beses dahil hindi na niya kaya ang kanyang sarili. Malay ba natin na busy ang mga kasama niyang lalaki sa ibang lalaki na kasama nila sa ibang kwarto dahil Becky nga sila at hindi interesado kay Tintin. So nagpunta siya doon ng mag-isa. Now, we can speculate on this matter pero in my end ay minabuti kong mag-speculate with basis. So, what do you think? At siguro, diyan na matatapos ang video ito. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.